Matapos ang pagkatalo ni Kashimo Hajime ay nakita natin noon na diretsong pumasok sa battlefield si Guruma at ang ating bida na si Yuji. At ngayon sa wakas ay lumabas na ang full chapter 244 ay masasaksiyan na natin ngayon ang pagpapatuloy sa laban ng Yuji at Guruma versus Sukuna. This is Mr. Meken at now we are about to witness the biggest fight of Yuji Itadori. Let's go! 理解した。俺の役割。 Nagsimula ang chapter sa pagpapatuloy sa eksena kung saan ay biglang dumating si Yuji at Guruma in which ay nagpangiti naman sa King of Curses. Pero bago muna ang bakbakan ay sa sumunod na panel ay pinakita muna ang conversation ng ating mga bida tungkol sa kanilang maaaring gagawing pagkilos against kay Sukuna at Kenjaku kung sakali mang matalo o matatalo si Gojo. Ayon kay Kusakabe na para kay Kenjaku ay ang ipapadala daw nila ay si Takaba upang makapag-create daw ito ng opening para kay Yuta to make a final blow. At mangyayari daw lamang ito the moment na matatalo si Gojo. However, once na makapag-deal na ng final blow si Yuta ay kinakailangan daw ni Yutang bumalik kagad sa Shinjuku para humarap at tumulong sa kanila laban kay Sukuna. Kaya for the meantime na sa panahong nandun pa si Yuta kay Kenjaku ay ipapasakamay daw muna nila ang pagharap kay Sukuna dito kina Kashimo. Kasi ang problema talaga daw nila ay ang all-out battle against kay Sukuna na kailangan daw nilang mag-decide sa kung sino ang haharap sa King of Curses. Nakomento naman ni Kashimo dito na sira ulo ba raw talaga itong sina Kusakabe na malamang silang lahat daw talagang haharap kay Sukuna kasi all-out battle daw ito. Though kahit silang lahat daw ang sasabak sa battlefield, dapat siya pa rin daw ang mauuna. Sagot naman ni Kusakabe na ano pa ba raw ang purpose sa pagkipaglaban kung basta-basta na lamang daw silang magpapadala ng sorcerer, lalo na't kung ang sorcerer na yan kaya lang palang saglitin ni Sukuna. Dadag pa ni Kusakabe na tulad na lang daw kay Miwa na hindi lang daw sa kulang sa lakas at kakayahan itong si Miwa may binding vow pa raw itong ginawa noon sa Shibuya na kung saan ay binuhos niya ang kanyang lakas kasama ang kanyang nakaraan at kinaharap sa isang single swing ng katana laban kay Kenjaku na pasimple lang noong winasak ni Kenjaku gamit ang kamay nito. At dahil dyan, sa informasyon na yan mga kaibigan ay inaakala nating may power up na mangyayari kay Miwa noon ay it turns out pala na naglalakad lang pala si Miwa dito. Na sa ngayon ay mas lalo pa siyang naging useless mga kaibigan. Anyways, matapos niyan ay sinabi rin dito ni Kusakabe na ang merging na gagawin ni Kenjaku ay effective lamang daw sa mga non-sorcerers. Kaya ayon pa sa kanya na dahil may immunity daw sila sa merging as a sorcerer, kahit na magtagumpay pa raw ang merging at na kung ang magiging remaining winner daw ay sina Sukuna at Kenjaku at kahit na magkakaroon pa raw ng chaos sa buong mundo dahil sa panibagong nilalang na maaring mabubuo sa merging, isa tingin niya na ang kanilang chances naman daw of survival ay hindi naman raw talaga as in 0%. Pero yun na nga, masabi niya ring ang bawat players daw ay papatayin talaga ni Kenjaku kung si Kenjaku ang matitira sa kaling game. Gayon pa man, maaaring mabubuhay pa raw sila ng mga ilang araw bago sila mapatay lahat ni Kenjaku. At kung si Sukuna raw ang matitira ay sa tingin niya na mas mahaba-haba pa raw ang mga araw na mabubuhay pa sila. Dahil sa tingin ko na nasabi ito ni Kusakabe mga kaibigan, kasi kung si Sukuna ang matitira ay sa tingin niya na hindi sila tatargetin ito since na walang interest si Sukuna sa mga mahina o mas mahina pa sa kanya in general. Matapos niyan, nang masabi ni Kusakabe ang kanyang mga nakikitang possible scenarios at ang kanilang dapat gawin dito, ay dito naman tumayo si Noritoshi Kamo at nagtaas ng kamay na wikang patawarin niyo ako pero hindi ako sasama sa laban. Dahil sa tingin ko ay wala na akong maitutulong pa. Dahil pa ni Kamo na gusto rin niyang bantayan ng kanyang mga pamilya hanggat sa makakaya niya. Plano niya rin umanong pumunta sa ibang bansa kasama ang kanyang mga pamilya. At seryoso raw siya sa desisyon na ito. Nasagot naman ni Kusakabe na ayos lang daw dahil hindi naman daw necessary na ideklara ni Kamo ang kanyang desisyon na hindi sumali. Dahil hindi naman daw ito isang public execution. Matapos masabi ni Kusakabe ang kanyang komento sa desisyon ni Kamo, ay nagsalita naman dito si Yuji na hindi naman daw useless itong si Kamo. Kasi malaki at marami rong bagay ang naitulong nito sa kanya, especially sa pagtuturo. Natanong naman ni Kamo na wikang ganun ba? Sagot naman ni Yuji na oo raw. Kasi hindi raw magaling si Choso sa pagtuturo na ikinagulat naman ni Choso. At base sa convo na ito mga kaibigan ay malaki ang tsansa na ang itinuro ni Kamo at ni Choso ay related lamang mga kaibigan. At since na ikinumpara ni Yuji si Kamo dito kay Choso ay malaki ang tsansa o posibilidad na tinuruan ni na Choso at Kamo si Yuji ng blood manipulation dahil alam naman natin na kung totoo ngang kinonsume nga ni Yuji ang ibang death paintings ay there's a chance na kaya ni Yuji gumamit ng blood manipulation o techniques related sa dugo. At evident naman na may new ability talaga si Yuji base sa kanyang mga kamay ngayon. Now-proceed na tayo sa kanilang conversation. Dito ay sabi naman ni Kusakabe na ang mga marunong gumamit ng RCT o reverse curse technique at ang mga sorcerer na ayos lang daw na mamatay sa labanan ay ang siyang dapat na sasabak sa battlefield. Habang iba naman ay kaya namang mag-provide as a support sa grupo. Natapos niyan ay nagsalita naman dito si Guruma na wikang siya raw ang susunod na pupunta sa battlefield after kay Kashimo dahil ang kanyang
curse technique ay kaya umanong mag-confiscate sa curse technique ni Sukuna. Na nang masabi yan ni Higuruma ay dito naman nainis ng gusto si Kashimo dahil ang mga sinabi ngayon doon ni Higuruma ay parang nagpapahiwatig daw na matatalo talaga siya laban kay Sukuna. On top of that, nagpatuloy lang daw itong si Higuruma ngayon sa kanyang opinion na parang wala lang. Kaya na may inawat naman siya dito ni Hakari na hikang kung sakali lang naman daw yun. Nagpapasalamat nga raw siya dito sa kanya na pinahihintulutan niya si Gojo na unang sasabak against kay Sukuna. Sa parte naman ni Higuruma ay ayon sa kanya na kung suswertehan daw sila at isang death penalty ang ipapataw kay Sukuna ay magkakaroon daw siya ng upper hand due sa weapon na pwede niyang gamitin against kay Sukuna. At yan ay yung Executioner Sword na kung naaalala nyo, ang espadang to ay binibigay kay Higuruma kung isang death penalty ang may papataw sa nasasakdal. Ang espadang to mga kaibigan ay napakalakas na weapon dahil ang kahit isang single cut lamang nito ay siguradong papas lang o magdadala talaga ng kamatayan sa target. Isang one hit one kill na espada at nagpatuon ito ng interest kay Kusakabe. Subalit ang problema daw ay kahit sa napaka-helpful ng ganyang klase ng weapon ay hindi naman daw sila sigurado na isang confiscation with death penalty ang may bibigay na verdict ng judgment kay Sukuna. Nasabi naman ni Yuji na nagdedepende daw kasi ito kung anong klase ng offense o kaso ang i-raise ng judgment kay Sukuna. Kasi even si Higuruma ay wala rong control dito. Pero pa ni Yuji na 3 beses daw siyang na-swap noon kay Sukuna. Una ay nung sa high school, pangalawa ay sa Juvenile Detention Center at pangatlo ay sa Shibuya. At sa 3 beses daw na yon ay ang sa Juvenile Detention Center at sa Shibuya daw ang masasabi niyang may maraming casualties na naidulot ni Sukuna. At magmula nung nakalipat na raw si Sukuna sa katawan ni Megumi ay ang ginagawa na lang daw ni Sukuna ay ang lahat ng kanyang mga kagustuhan. Pero pa ni Yuji na kahit lumiit daw ang bilang ng mga mabibigat na kasong pwedeng i-prosecute kay Sukuna magmula nung lumipat siya sa katawan ni Megumi, ay masabi naman daw niyang mas tumaas naman daw ang kanilang tsansa na makakapagbigay sila ng kaso o makakapagbigay ang judgment ng kaso na magdi-deliver ng death penalty as a final verdict. Kung pagbabasihan ang mga krimeng pinagagawa ni Sukuna since na lumipat ito kay Megumi. Ay naman kay Higuruma na to be honest ay medyo mahirap daw talaga kung isa-summarize daw ang mga impormasyon tungkol kay Sukuna. Kaya sinabi rito ni Higuruma mga kaibigan ang mga actions daw na ginawa ni Sukuna noon nung nag-take over ito sa katawan ni Yuji. Nauna ay sa high school. Ang ginawa ni Sukuna ay una yung pag-assault against kay Yuji o ang pag-take over sa katawan nito at ang attempted murder kay Gojo Satoru. At sa Juvenile Detention Center naman ay ang una niyang ginawa ay ang pagpaslang kay Yuji at dahil sa eventually ni-revive niya noon si Yuji ay masabi niyang magiging attempted murder na lang daw yon. Pangalawa naman ay ang attempted murder kay Megumi. At pagdating naman sa Shibuya ay ang unang ginawang krimen ni Sukuna ay ang 2 murder na kinumit niya sa 2 curse user na babae na sina Nanako at Mimiko. Pangalawa ay ang attempted murder directed sa mga civilians sa Shibuya. Pangatlo ay ang pagpaslang kay Haruta at panghuli naman ay ang pagkumit ng arson sa mga buildings sa Shibuya. And then after that ay ang pag-hijack o pagnakaw raw sa katawan ni Megumi na depende na raw daw sa kalagayan ngayon ng katawan ni Megumi ay pwedeng hatulan dito si Sukuna ng murder o theft sa patay na katawan. At sagot naman ni Yuji na mas malala pa raw ang ginawa ni Sukuna sa Juvenile Detention Center. Samantalang dagdag naman ni Higuruma na pagdating naman daw sa mga daliri ni Sukuna ay mahirap daw i-prosecute si Sukuna dito coming from a crime na nagawa ng isang curse object. Subalit indirectly ay kasalanan pa rin daw ni Sukuna ang mga sakuna na naidulot ng mga daliri nito. Tulad na lang daw sa nangyari sa nanay ni Junpei noon na pinatay ng isang curse spirit dahil sa attraction na iniimit ng daliri ni Sukuna sa mga curse spirits. Kaya paliwanag rito ni Higuruma na for a standard, ang sentensya raw sa pagpatay ng isang tao ay magbibigay ng 10 to 15 years imprisonment. Kapag ka nakapatay ka naman ng 2 tao, it could be life sentence o death penalty ang ipapataw sa'yo. At kung nakapatay ka ng 3 tao o higit pa, ay normally isang death penalty talaga ang verdict nito. According pa kay Higuruma na imposible rin daw i-rehabilitate si Sukuna kung titignan ang mga napaka-selfish na actions ito at impluensya nito sa mga tao. Kaya kung ikukumpara daw ang mga gawa ni Sukuna sa tinatawag na Nagayama criteria, masasabi niya na kung isang normal court lang daw ito, ay death penalty daw talaga ang verdict sa mga actions si Sukuna. At sa mga hindi nakakaalam, ang Nagayama criteria ay isang criteria na usually ginagamit ng mga Japanese kung ang isang krimen ay karapat-dapat manghatulan ng death penalty o patawan ng death penalty. Ang salitang Nagayama ay nakabase sa isang totoong tao sa Japan na nag-commit noon ng 4 murders at pinatawan ng death penalty. Anyways, nang na-mention naman ni Higuruma ang Nagayama criteria, ay napatanong naman dito si Miwa sa kung ano raw ang Nagayama. Samantalang nang napasabi naman si Kusakabe sa sinabi ni Higuruma na wika ang ganun ba, ay dito ay nagulat naman si Miwa at sinabihan si Kusakabe na naiintindihan ba raw nito ang mga sinasabi ni Higuruma regarding sa mga batas o sa Nagayama, o baka ay nag-aaktingan lang daw itong si Kusakabe ngayon. In which ay nainis naman si Kusakabe sa sinabi dito ni Miwa na wikang ina-underestimate mo talaga ako, no? Sabi pa dito ni Kusakabe na kung isang normal na korte law talaga ay ang lahat ng krimeng ginawa nito ay matik na death penalty daw talaga ang
pataw. Pero dahil sa ang pinag-uusapan nila ngayon ay ang court sa isang curse technique ni Higuruma, hindi raw sila sigurado dahil nagdedepende daw talaga sa judgment sa kung anong kaso ang iproprosecute nito kay Sukuna, which is itong maaaring disadvantage sa kanila. Kasi kahit pwedeng patong-patong na kasong ibibigay kay Sukuna, pagdating kasi sa judgment mga kaibigan, one at a time lang kasi ang kaso na may bibigay nito kay Sukuna. It could be out of all the crimes na kinumit ni Sukuna, baka mapipiling kaso ng judgment na i-charge kay Sukuna ay ang crime o ang kaso na may maliit lang na tsansang hatulan ng death penalty. Kaya dagdag pa ni Kusakabe na kahit sa dami raw ng mga pinag-uusapan nilang mga offenses na ginawa ni Sukuna, ay still masabi niyang nasa 30% chance lang daw sa mga cases na yon ang mabibigay ng death penalty verdict kay Sukuna. Dahil ang isa pa raw kasing problema dito ay ang mga mabibigat na kaso na maaaring maa-absorb sa mga magagaan lamang na kaso. At ano bang ibig sabihin dito ni Kusakabe mga kaibigan? Well, may tendency kasi na ang mapipili ng judgment ay ang magagaan na kaso na mula sa mabibigat na kasong nagawa ni Sukuna o ng isang nasasakdal. For example daw, na kung isang tao ay nakasaksak ng kapwa, aside sa assault at attempted murder na kaso na pwedeng i-charge nito, ay pwede rin kasuhan na nasasakdal ng damage of property dahil sa napunit nito ang damit ng biktima o ng sinaksak. So ang risk dito mga kaibigan ay kung kunwari ang suspect ay idadaan sa korte ng deadly sentencing, ay may posibilidad kasi na ang mapipili ng judgment ay ang damage of property na kaso instead of the murder. Nadagpan ni Higuruma na may posibilidad daw na ang ginawang mass murder ni Sukuna sa Shibuya ay may kita ng judgment as a damage of property at trespassing lamang, na kung yan ang mapipiling kaso ng judgment ay may hirap para sa kanila na patawan o hatulan si Sukuna ng death penalty kung damage of property lang naman daw ang ikakaso ng judgment sa kanya. Dahil sa sinabi niya ni Higuruma ay dito yung napasabi si Yuji na come to think of it, ang pinili daw ang kaso noon ng judgment sa kanya o ang unang kasong i-charge sa kanya ay ang paglalaro nito sa pachinko, which is isang magaan-gaan lang na kaso, in which isagot naman ni Higuruma ng wikang tama ka. Vice versa, maaring possible na ganyan din daw ang mangyayari kay Sukuna nang bakay isang not so serious offense ang ikakaso sa kanya. Dada pa ni Higuruma na may isa pa raw issue o problem, at yan ay mga krimeng ginawa ni Sukuna 1,000 years ago, na baka yan ang mapili ng judgment during sa trial. Nasabi naman ni Miwa na di ba maa-apply daw dito ang statute of limitations sa mga krimeng ginawa ni Sukuna 1,000 years ago, at ang statute of limitations mga kaibigan ay isang time limit kung hanggang kailan raw pwedeng gawa ng legal action ang isang krimen. So kung ang isang nagawang offense o krimen ng isang individual ay nangyari 50 years ago at ni isa ay walang nagsampa ng kaso nito noon, kung magsasampa ka ng kaso ngayon sa krimeng nangyari 50 years ago, ay malaki ang posibilidad na ang kaso ay di nadiringgin pa ng korte kasi lagpas na ito sa maximum time limit na kung saan ay pwede mong kasuhan ang isang suspect. At yan ang statute of limitations mga kaibigan. Nagdedepende rin yan sa kung anong uri ng kaso ang nakomit ng suspect. The heavier the offense, the more na mas mataas ang maximum time limit na pwedeng gawan ng legal action ang isang krimen. At yan ang kinakabahalan nila ngayon mga kaibigan, dahil ang krimen ginawa ni Sukuna sa Heian era ay maaaring mavoid due sa statute of limitations. Biruin mo, Heian era is 1,000 years ago pa. Gayunpaman, ayon naman kay Higuruma na ang statute of limitations ay nai-apply daw sa Japan during the Meiji era sa taong 1868. At ang statute of limitations ay na-apply lamang sa modern laws. At ngayon na nasa modern law na sila, ay posibleng ma-apply ang statute of limitations sa mga krimeng ginawa ni Sukuna 1,000 years ago. Subalit dagdag pa ni Higuruma na in 2010, ang batas daw sa criminal procedures ay iniba na raw. So ang kasong pagpatay ay hindi na raw under the rule of statute of limitations, in which ay sabi naman ni Yuji, so hindi na raw pala ma-apply kay Sukuna ang statute of limitations. Meaning pwede pang kasuhan si Sukuna sa criminal act 1,000 years ago. Ngunit sabi naman ni Higuruma dito na ang pagpatay raw na nangyari before 1985 ay under na raw sa statute of limitations. Kaya ayon na naman kay Yuji na so ma-apply pa rin daw pala ang mga krimen ni Sukuna sa Heian era dito sa statute of limitations, which is ayun na nga ay posibleng ma-void ang kaso na ibibigay kang Sukuna kung ang i-charge ng judgment ay ang kaso na nagmula noong sa Heian era pa. Gayunpaman, ayon pa ni Higuruma na may chance parang madidinig pa rin ang kasong ginawa ni Sukuna noon kasi wala namang statute of limitations na ini-apply way back sa Heian era. Na dito ay napatanong na talaga si Yuji ng wikang seryoso, alin ba talaga dyan? Sagot naman ni Higuruma na hindi raw niya alam, in which ay kinabahala naman ni Yuji. Kasi ayon pa kay Higuruma na kung ang kriminal ay nasa ibang bansa at wala sa Japan, ang statute of limitations ay hihinto. Kaya magdedepende na lang daw ito sa kung paano i-handle si Sukuna ng judgment matapos itong makalipat sa katawan ni Yuji. Kasi it could be na sa modernong batas ay hindi nagagana ang statute of limitations kay Sukuna dahil nakalipat na ito sa ibang katawan. Maaari kasing i-assume ng judgment na nasa ibang bansa ang krimeng ginawa ni Sukuna sa Heian era. So ang Heian era ay posible na i-consider ng judgment na isang lugar outside of Japan.
harapan. Pero pa ni Higuruma na dahil sa ang judgment ay isang Shikigami na mula sa kanyang curse technique, ay kung iisipin niyang posible ang kanyang mga iniisip ngayon ay automatic na posible din ito para sa judgment. Kaya na may sabi naman ni Kusakabe na wikang, so ibig mong sabihin dito na mula sa mga krimeng ginawa ni Sukuna 1,000 years ago up until sa recent crimes na ginawa nito ngayon, ay ang probability na mapipili ng judgment ang isang kaso na magbibigay ng death penalty ay napakababa na pala dahil sa dami ng kaso na pagpipilian ito. Kaya sabi naman dito ni Hikari na pwede naman daw magsimula na lang si Higuruma sa guilty verdict which will confiscate Sukuna's curse technique, na kahit ganyan lang daw muna ay malaking tulong na raw yan para sa kanila. However, ayon naman kay Higuruma na hindi raw siya sigurado kung aling curse technique daw ang pansamantalang kukunin ng judgment kay Sukuna, na ang 10 shadows ba raw o ang shrine. Nasabi naman ni Kusakabe na kahit alin daw sa dalawa ay malaking tulong na raw yon para sa kanila. Ngunit nag-iisip naman dito si Higuruma kung may paraan pa ba na maproprosecute nila si Sukuna sa isang kaso na may guaranteed na death penalty. Yun ay dito na nakaisip ng bright idea itong ating bida na wikang may isang paraan daw upang mabigyan si Sukuna ng death penalty verdict. At bago pa masabi yan ni Yuji mga kaibigan kung ano ito, ay sa sumunod na panel ay binalik na ang eksena dito sa present na kung saan ay makikita ang mga uwak ni Meimei na papasugod dito mismo sa King of Curses. Subalit pinagpapatay naman ni Sukuna ang mga uwak gamit ang curse tool nito na Kamutoke. Kaya napasabi naman dito si Meimei na nakatingin sa malayo na wikang tulad sa kanyang ini-expect, ang kanyang mga uwak ay madali lang daw talagang patayin ng mga nasa caliber ni Sukuna, Gojo at Kenchaku. On the other hand ay napansin naman ni Meimei na iniiwasan naman daw ng mga to ang direct attack mula sa kanyang mga uwak, which means ang suicidal attack ng mga uwak ay somewhat malakas talaga. Kaya naman nang na-distract si Sukuna sa mga atake ay dito na kumilos si Higuruma. Nang hinampas nito ng pinalaki niyang hammer ang gilid ng kinatatayuan ni Sukuna na somewhat ay nag-create ng mga debris, at sa moment na to ay dito na rin sumugod si Yuji sa kanan ni Sukuna. At nang napansin siya ni Sukuna ay dito pinulbo at pinagsusuntok ni Yuji ang mga bato upang ma-distract ang vision ni Sukuna, na dahil dyan ay nagtagumpay si Higurumang mabind ang kamay ni Sukuna na may hawak-hawak sa Kamutoke. At ang gamit dito ni Higuruma ay ang kanyang hammer o mallet na naiiba ang size. At this time ay nagsilbi itong parang hook at nagpapigil kay Sukuna na magamit ang curse tool. And on that very moment ay may kita ang kamao ni Yuji na papusuntok na kay Sukuna. Subalit nagawang madepensa ni Sukuna ang kanyang sarili gamit ang tatlo pa nitong kamay. Ngunit sa hindi niya inaakala o inaasahan ay bigla siya dito nakaramdam ng isang vibration na nagmumula sa impact ng suntok ni Yuji kanina. Maya-maya pa ay napalingon naman si Sukuna kay Higuruma nang biglang nagsalita si Higuruma ng wikang, simulan natin ulit, Itadori. At dito ay nag-activate na nga si Higuruma ng kanyang domain expansion na deadly sentencing na nag-iba sa environment. Matapos yan ay balik na naman sa eksena sa pagpaplano ng ating mga bida kanina. Na ang sinabi pala noon ni Yuji tungkol sa isang paraan upang mabigyan si Sukuna ng death penalty ay ang pagpapatuloy daw pala sa trial noon ni Yuji laban kay Higuruma, na ayon pa kay Yuji na dapat ay magkaroon daw sila ng third trial bilang continuation noon. At sa third trial na to ay sasali na raw nila si Sukuna. With this ay may iwasan nila ang uncertainty kung anong kaso ang i-charge kay Sukuna nitong judgment. Kasi sa pangatlong trial ay pagpapatuloy lang naman nila ang kaso noon ni Yuji na nag-commit daw ito ng mass murder sa Shibuya. At kung natatandaan nyo, si Yuji ay may kaso noon na suspected of mass murder sa Shibuya, na kung saan ay ang may gawa ng krimen ay si Sukuna talaga. However, ang nangyari kasi noon ay due sa guilt at sense of responsibility ni Yuji ay sinalo na lang ni Yuji ang kaso at nagsalita sa judgment na siya umano ang responsable sa mass murder sa Shibuya, na dahil doon ay pinatawan si Yuji ng death penalty. Pero ngayon sa plano ni Yuji ay napaisip si Higuruma kung paano ito ipupull off. Sabi dito ni Higuruma na ang charge daw na ibinibigay ng deadly sentencing ay random daw. Nasagot naman ni Yuji na so hindi pala epekto ang plano natin ngayon. Tugon naman ni Higuruma na random daw ang charges kasi yan daw ang kondisyon ng domain expansion nito, na wala siyang control sa mga kasong ibibigay sa mga nasasakdal. Dahil pa ni Higuruma na ang target daw ng kanyang curse technique ay si Yuji. Pero kung magre-request daw siya ng trial sa isang krimen na pinatawan na, ay posible pang gawin ang retrial kung gagawin nilang co-defendant si Sukuna sa krimeng mass murder. So hindi na lang si Yuji ang nag-iisang defendant o target, at na kung sakaling mang pumalpak daw ang plano nila na ito, at least man lang ay liliit na raw ang bilang ng krimeng maaaring i-charge ng judgment kay Sukuna. Since na maaaring mapipili na crimes ng judgment ang ginawang krimen na ni Sukuna sa katawan ni Yuji noon. Kasi nga ay dalawang defendant na ang mag-a-undergo ngayon sa trial. So ang kaso na may bibigyan ng judgment ay related na sa isang bagay na magkasamang ginawa ng dalawa noon ni Yuji at ni Sukuna. Kaya na may matapos yan ay dito na sa present ay may kita na nagsalita na nga ang judgment na noong sa October 31st daw
2018, si Yuji ay nag-commit daw ng massacre sa Shibuya. Ito ay continuation sa nagdaang trial. At dito ay makikita ang dalawang nasasaktan na si Yuji at Sukuna along with Higuruma kasama ang judgment. Matapos masabi ng judgment ang kaso ni Yuji, ay dito na nagsalita si Higuruma na hindi raw si Yuji ang nag-commit noon ng massacre. Dahil nag-confess lang daw noon si Yuji ng false confession dahil sa sense of responsibility sa krimeng nangyari noon. Dahil pa ni Higuruma habang hawak-hawak ang ebidensya na wikang ang tunay raw na kriminal o ang gumawa ng massacre sa Shibuya ay walang iba kundi si Sukuna na makikitang parang unbothered lamang at nakangiti pa. Kaya ang tanong ay magtatagumpay kaya sila sa kanilang plano o sasabay lang ba si Sukuna sa trials na ito for entertainment? Yan ang ating malalaman sa susunod na chapter na kung saan ay isang bakbak ang Yuji at Higuruma versus Sukuna Part 2 ang mangyayari. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay kinageta like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.